Sa nakaraang kwento natin ay naalala ni Teacher Yang Ho na ngayon ang araw ng pagre-recruit ng mga bagong estudyante sa bawat club, at narinig ni Yang Ho ang mga estudyante na nagbibilang. Lumipat ang eksena sa gymnasium na kung saan ang mga nagbibilang na narinig ni Yang Ho. At dito pina-try out ni Jin Sung ang lahat ng kanyang kasamahan na zombie horde sa club ni An Sung Ho. Pagkatapos nilang sumailalim sa pag-ehersisyo ay tinanong ng ating bida si Sung Ho kung kamusta naman ang kanilang performance. Naghihintay ang mga estudyante kung ano ang magiging desisyon ni Sung Ho. Tumawa naman siya at tinanong niya si Jin Sung kung tinatanong pa ba yan. Kaya naman inanunsyo ni Sung Ho na ang lahat ng miyembro ng zombie horde ay nakapasa sa kanyang club at binati niya ang mga ito. Tiningnan nila si Jin Sung dahil hindi sila makapaniwala na makakapasa sila sa club ni An Sung Ho. Kaya nagbunyi naman silang lahat. Narinig naman yun ni Teacher Yang Ho ang pagbubunyi nila at sinabi niya na umaasa siya sa kakayahan ni Jin Sung, at naglakad na siya at sinabi niya na dudurugin ni Jin Sung ang mga ilong ng mga nakakainis na mga bastardo na yun. Sa kabilang eksena naman ay nag-uusap ang principal at ang kalbo. Inilapag ng kalbo ang dokumento at sinabi niya na narinig niyang inaprubahan na ang mga content ng kanilang brigade commander bago pa man ang lahat. At dahil inutusan siyang epa-stamp ang dokumento pagkatapos makonpirma ng principal. Tumawa naman ang principal at sinang-ayunan ang sinabi ng kalbo. Habang pinipirmahan ng principal ang dokumento ay sa isip-isip niya na ang Heian High at 998th Special Education Brigade ay magkakaroon ng mock counter-infiltration training. Naisip rin niya na parang lugi sila sa magaganap na paglalaban sa pagitan ng kani-kanilang mga estudyante. Napag-isipan niyang tumanggi subalit hindi pwede. Kaya naman wala nang magawa ang principal at pinirmahan niya ang dokumento. Pagtapos nun ay agad naman nagpasalamat ang kalbo at nagpaalam na bumalik na sa kanyang unit. Nagpasalamat naman ang principal sa kalbo dahil sa kanyang kasipagan sa trabaho. Agad namang umalis ang kalbo at sinarado ang pinto habang naiwang mag-isa ang principal sa kanyang silid. At maya-maya pa ay bigla siyang nagalit dahil sa kahihiyan na kanyang inabot, pinangako niya sa kanyang sarili na ibabalik niya ang kahihiyan sa kanila. Lumipat ang eksena sa editor-in-chief na pinapanood niya ang kuhang video nila kay Jin Sung. Napaisip siya na naka-jackpot sila sa kanilang nakuhang video sa kay Jin Sung o tinatawag niyang F-killer. Subalit agad naman niyang tiningnan ng isang papel at agad niya naman itong kinuha. Habang tinititigan niya ito ay inisip niya na bakit nila ginagawa ito, at bakit nila hindi pinapayagang mapalabas ito sa TV o kaya sa internet. Napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung bakit ang gobyerno mismo ang may pakana na pigilan ang pag-ere ng video na kuha nila. Tumingin naman siya sa bintana at sa isip-isip niya na matagal nang nawala ang mga artikulo gamit lamang ang text na pwedeng manghikayat sa mga tao. Hindi mawala sa kanyang isipan ang tungkol sa F-killer. Tinanong niya sa kanyang sarili na sino ang maniniwala sa isang estudyante na nagtataglay ng F na ranggo ng EDEA ay nagawang mapatamba ang humigit kumulang na 200 na estudyante at nagawang manguna sa kanilang guerrilla training. Kaya naman naisip niya na kung hindi niya mismo nakita ng sarili niyang mga mata sa personal ang paglalaban ay sigurado siyang hindi rin siya maniniwala. Maraming katanungan ng editor-in-chief sa kanyang isipan na kung bakit tinatago nila ang estudyanteng magagaling ang talento. Kaya naman naisip niya na ang eskwelahan na nakakakuha ng suporta na mula sa gobyerno ay pinuprotektahan nila ang mga estudyanteng merong talento. Subalit parang may mali sa kanyang mga iniisip na pinuprotektahan ng gobyerno ang estudyanteng merong talento. Kaya naman naisip niya na kung pinuprotektahan nga nila ang estudyanteng merong talento ay hindi na sana nila in-interview si Kim Seon na tinaguri ang bayani sa kaso ng peste. Bigla siyang may naisip sa kaso ng peste. Dali-dali naman siyang pumunta sa kanyang computer at agad niyang tiningnan ang mga listahan ng sangkot sa peste incident sa bangko. Kaya naman may nakita siya at bigla siyang nabuhayan ng dugo dahil ayon sa kanyang naging prediction ay totoo nga. Maya-maya pa ay bigla siyang tinawag at pinapasok niya naman ito. Sinabi ng lalaki sa kanya na balita ito mula sa loob na ang Heian High at 99th Brigade. Hindi pa man tapos sa pagsasalita ang lalaki ay agad niya namang sinabi na magandang oportunidad ito para sa kanila. At lumipat ang eksena sa eskwelahan ng Heian High. Natapos na ang kanilang pagsusulit sa pag-ehersisyo at binati naman ni Jin Sung ang kanyang mga kasamahan dahil magaling ang kanilang ipinakita ngayong araw. Tumugon naman ang isang estudyante na binabati niya rin si Jin Sung at sinabi niya na ito ang kauna-unahang naging tapat siya sa kanyang buong buhay.
Sambit pa ng isa na dahil corporals na silang lahat ay wala nang gumagalaw sa kanila. Kaya naman nagpasalamat siya kay Jin-sung dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi sila magiging corporal at mananatiling kinakaya-kaya sila ng iba. Tumawa naman si Jin-sung at sinabi niya na siya lang ang nag-iisang private sa kanilang lahat. Sinabi naman ni Jin-sung sa kanila na ang ginawang pagsasanay ni Sung-ho sa kanila ay warm-up pa lang niya yun. Sinabi naman ng isa na malayo pa sila para pantayan si An Sung-ho. Tinanong naman ng nasa gitna si Jin-sung na kung nagsasanay pa ba siya kada tapos nilang umuwi. Hindi pa man nakakasagot si Jin-sung ay agad naman siyang nagsalita na hindi niya nakikita ngayon ang ginang. Nagtaka naman si Jin-sung kung ano ang sinasabi ng kanyang kasama. Ipinaliwanag naman niya na sinabi ni Seon sa kanila na kung si Jin-sung ang kanilang boss ay tawagin nilang ginang ni Jin-sung si Seon. Kaya naman sinabi ng kanyang kasama na sinabihan sila ni Seon na ganun ang itawag nila sa kanya. Nahiya naman si Jin-sung dahil sa kanyang narinig. Sinabi naman ng kanyang mga kasamahan na hindi dapat mahiya si Jin-sung sa kanila. Ekwenento naman ni Jin-sung sa kanila na hinihintay siya ni Seon matapos sa pag-iensayo, subalit humirit pa ng isang set si Jin-sung kaya naman maagang umuwi si Seon. Tinukso naman nila si Jin-sung at sinabi ng nakahawak sa kanyang balikat na hindi dapat ganyan ang trate niya sa kanyang asawa na naghihintay sa kanya. Dagdag pa niya na merong magandang asawa si Jin-sung. Tinanong naman ng isa kung nagdi-date ba sila ng kanyang asawa kung katapusan ng linggo. Dagdag pa niya na malakas at maganda ang asawa ni Jin-sung. Kaya naman naiinggit siya sa ating bida. Habang si Jin-sung naman ay hindi alam kung saan lilingon dahil sabay-sabay silang nagsalita sa kanya. Kaya naman napahawak siya sa kanyang ulo dahil nahihiya na siya. Maya-maya pa ay may dumating na tao at ito ay si Lee Jin at kinonfirma niya na kung siya ba si Park Jin-sung. Habang si Jin-sung naman ay nagulat siya dahil hindi man lang niya naramdaman ang presensya ni Lee Jin. Pati ang mga kasamahan ni Jin-sung ay nagulat rin sa kanilang nakitang tao sa kanilang harapan. Nakita naman ni Lee Jin ang reaksyon ng mga estudyante at napatawa dahil nakita niyang gulat na gulat ang estudyante sa paglapit niya sa kanila. Kaya naman humingi siya ng paumanhin. Matikas naman na tumugon si Jin-sung sa kanya na ayos lang at tinawag niya itong Chief Combat Aide Lee Jin. Nagpapasalamat naman si Lee Jin dahil nakikilala siya ni Jin-sung. Tugon naman ni Jin-sung sa kanya na ang mga hindi lang nakakakilala sa kanya ay mga spy at agad niyang binawi ang kanyang sinabi na si Lee Jin ang nag-iisang tao na dapat mas kilala ng spy. At tinanong niya si Lee Jin kung tama ba ang kanyang sinabi. Tinanong naman ni Lee Jin na kung ang mga estudyanteng sa likod ni Jin-sung ay ang kanyang mga kaibigan. Tumugon naman ang kasamahan ni Jin-sung na oo at siya ang kanilang boss. Pagkarinig ni Jin-sung ng kanilang sinabi ay bigla naman siyang nahiya dahil pinalitan na nila ang pangalan ni Jin-sung ng boss. Humanga naman si Lee Jin sa mga kasamahan ni Jin-sung dahil masisigla sila. Sagot naman nila na naging masigla sila dahil sa kanilang boss, at nagpasalamat sila kay Jin-sung. Hiyang-hiya naman si Jin-sung sa kanilang mga pinagsasabi dahil hindi siya sanay na tinatawag siyang boss. Humingi naman ng pahintulot si Lee Jin sa kasamahan ni Jin-sung na kakausapin lang niya ang kanilang boss. Sumang-ayon naman sila na kausapin ni Lee Jin ang kanilang boss. Nagpasalamat naman si Lee Jin sa mga kasamahan ni Jin-sung. Muntik pang makalimutan sabihin ni Lee Jin ang tungkol sa nakita nila ngayon subalit hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay sinabi ng mga estudyante na hindi nila ipagsasabi kahit kanino. Humanga naman si Lee Jin sa kanila dahil mabilis silang mag-isip. Agad naman silang nagsitakbuhan, habang pinagmamasdan silang tumakbo ni Lee Jin ay sinabi niya na dahil masisigla ang mga estudyanteng yun ay malayo ang kanilang mararating. Nagmungkahi naman si Lee Jin kay Jin-sung na lumipat sila sa ibang lokasyon dahil ang kanilang kasalukuyang lokasyon ay madaling makita. Paglipat nila ng lokasyon ay agad namang humingi ng tawad si Lee Jin sa kanya dahil sa pag-aabala niya kay Jin-sung. Kaya naman tinanong siya ni Jin-sung na kung ano ang kanyang pakay sa isang estudyante na tulad niya. Tugon naman ni Lee Jin sa kanya na kaya niya pinuntahan si Jin-sung dahil nakita niya ang video ng laban ni Jin-sung sa kanilang trench war. Natuwa naman si Jin-sung at nagpasalamat dahil nag-enjoy si Lee Jin sa panunood ng kanyang naging laban. Subalit nagtataka ang ating bida kung ano ang dahilan ng pagbisita ni Lee Jin sa isang kakapromote lang na D+ rank na estudyante. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lee Jin at agad niyang tinanong si Jin-sung na kung meron bang ranggo sa pagitan ng kaluluwa.
Laking gulat naman ni Jin Sung dahil hindi niya akalain na tinatanong siya ni Lee Jin ng ganyang katanungan. Hindi naman tumugon si Jin Sung sa kanyang katanungan. At sinabi ni Lee Jin na ang katanungan na iyon ay biglaan lamang. Kaya naman sinabi niya kay Jin Sung na siya ang pumili sa Heian High para maging isang military school. Hindi naman makapaniwala si Jin Sung dahil siya pala ang pumili ng eskwelahan nila na para maging isang military school. Sabi pa ni Lee Jin na malupit man ito subalit umaasa siya na mas mapalakas pa ang katulad ni Jin Sung kahit na mahirap ang lugar na ito. Umaasa rin siya kay Sergeant An Sung-ho subalit hindi na ayon ang kanyang inaasahan. Agad namang nagsalita si Jin Sung tungkol kay An Sung-ho na maganda ang impluwensya ni An Sung-ho sa kanila. Dagdag niya pa na kung wala si An Sung-ho ay wala rin sila at kanyang mga kasamahan ngayon. Tumawa naman si Lee Jin at sinabi niya na nagkamali lang siya ng pagkakasabi. Kaya sinabi niya kay Jin Sung na umaasa siya na masisipagan pa ng mga estudyante ng Heian High at gawin nilang inspirasyon si An Sung-ho. Hinawakan niya naman ang balikat ni Jin Sung at sinabi niya na ang sumusunod kay An Sung-ho ay sa wakas lumabas na. Masaya naman si Lee Jin dahil nakita niya na ng personal sa wakas si Jin Sung at nakonpirma niya na sa kanyang walang muwang na pag-iisip. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na nahihiya siya. Habang hinahawakan ni Lee Jin si Jin Sung ay sa isip-isip niya na kung ito na ba ang tinutukoy ni Kim Il-jung na secret weapon na hindi niya alam. Nagulat rin siya sa video na kanyang nakita sa guerrilla training ng Heian High subalit hindi niya matatalo si Kim Il-jung ng ganun lang. Tinitigan niya si Jin Sung ng mata sa mata at iniisip niya na malaki ang tsansa ng paglakas niya sa hinaharap dahil sa ipinapakita niyang kagustuhang lumakas. Yan ang gustong imahe ni Lee Jin na katulad ni Jin Sung subalit sa ngayon ay hindi pa niya nararamdaman ang enerhiyang mas mataas sa kanya ngayon. Tinawag naman ni Jin Sung si Lee Jin dahil kanina pa niyang pinagmamasdan si Jin Sung. Humingi naman ng tawad si Lee Jin dahil hindi siya nakapagsalita. Kaya naman napagtanto ni Lee Jin kung dahilan lang yun ni Il-jung na para lituhin siya. O kaya naman ay may iba siyang pinaplano. Walang paraan sa ngayon si Lee Jin upang alamin yan ngayon. Kaya naman bigla niyang sinabi kay Jin Sung na tapos na siya makipag-usap sa kanya. At nagpasalamat naman siya sa oras na binigay ng ating bida sa kanya. Tugon naman ni Jin Sung na ayos lang at walang problema sa kanya. Nagpaalam naman si Lee Jin sa kanya na kung maaari na siyang umalis. Agad naman siyang umalis at hindi pa man siya nakakalayo ay may bigla siyang sinabi kay Jin Sung na maganda sana kung manalo si Jin Sung. Nagtaka naman ang ating bida sa sinabi ni Lee Jin at tinanong niya na manalo laban kanino. Tumawa naman si Lee Jin at habang papaalis siya ay sinabi niya na malalaman niya rin pagdating ng panahon. At pinaalahanan niya si Jin Sung na mag-ingat sa pag-uwi. Pinagmasdan naman siya ni Jin Sung at bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagtataka dahil hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ni Lee Jin. Lumipat ang eksena sa gymnasium kung saan kakatapos lang magsanay ni Sung-ho. Nagtaka naman si Sung-ho dahil alas 11 pa lang ng gabi. Nagtataka siya dahil mas naging maikli ang oras ng kanyang pag-abot sa kanyang limitasyon. Masaya naman siya dahil doon. At sa isip-isip niya habang kinukuha ang kanyang damit ay nagpapasalamat siya sa kay Jin Sung at sa mga zombie horde na estudyante dahil sa kanila ay mas naapadali ang kanyang pag-abot sa kanyang limitasyon. Matagal-tagal rin niyang naranasan na maging ganito ulit ang estado ng kanyang muscle. Kaya naman humahanga siya kay Jin Sung dahil sa kanya ay hindi na siya nag-iisa sa pagsasanay niya. Kakalabas lang ni Sung-ho sa gate ng eskwelahan at habang naglalakad siya ay sa isip-isip niya na kung gusto niyang maging ehemplo siya ng kanyang mga miyembro ng club ay kaunti pa. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay may narinig siyang tinig. Agad niya namang pinuntahan kung saan nanggaling ang tinig na yon. At dito may mga grupo ng kalalakihan at hinaharas nila ang babaeng estudyante. Nanginginig na ang babae dahil sa takot at humihingi siya ng tulong. Sinabi naman ng lalaki na nag-overreact lang ang babae at sinabi pa niya na hindi nila siya papatayin. Sinabi ng lalaki na makipaglaro lang sila sa babae. Bigla namang dumating si Sung-ho at sinabi sa kanila na tigilan na nila ang kanilang ginagawa. Lumingon naman ang lalaki kay An Sung-ho at nabigla siya. Dagdag pa ni Sung-ho na pinapayuhan niya ang mga lalaki na lumayo na sila sa babae. At hindi pa rin nila nilulubayan ang babae at sinabi naman ulit ni An Sung-ho sa kanila na tigilan na nila ang kanilang ginagawa. Dagdag pa niya na binabalaan na niya sila. Tinanong naman ng lalaki sa kanya na dahil ba pareho sila ng eskwelahang pinapasukan kaya niya tutulungan ang babae.
Dagdag pa niya na parang isang bida si Sungho sa mga drama hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay agad inactivate ni Sungho ang kanyang ideya at agad niyang sinugod ang lalaki. Nagulat naman ang lalaki dahil napakabilis ni Sungho at inaakala niyang isa iyong teleportasyon. Hinawakan ni Sungho ang kamay ng lalaki at napasigaw naman siya dahil sa sakit ng pagkapiga ni Sungho sa kanyang kamay. Tinawag naman ng babae si Sungho na Sergeant An Sungho. Sinabihan siya ni Sungho na siya na ang bahala sa mga ito at pumunta na siya sa kung saan maraming mga tao. Agad namang tumakbo ang babae at nagpasalamat siya kay An Sungho. Nakita naman yun ng isang lalaki at hahawakan niya na sana ang babae subalit agad naman siyang dinakma ni Sungho at pinadapa sa sahig. Tinanong naman ng may bunot na buhok na lalaki na kung sa tingin ni An Sungho ay magiging ligtas siya pagtapos ng ginawa niya sa kanilang mga kasamahan. Kaya naman tumugon si Sungho na binalaan niya sila kanina at sabay tapon sa mga lalaking kanyang hawak sa kanila at napatumba naman silang lahat. At pagtapos nun ay agad namang nagsalita si Sungho na itigil na nila ang katangahan na kanilang ginagawa dahil alam na ni Sungho ang plano nila na papuntahin siya dito sa alleyway na ito. At tinanong niya ang nakatago na kung tama ba siya. Napangiti naman ang lalaki dahil hindi niya inaasahan na mararamdaman ni Sungho ang kanyang aura. Lumabas naman ang dalawang lalaki sa kanilang pinagtataguan. Sinabi naman ni Sungho na matagal-tagal rin silang hindi nagkita ni Kang Jin-no. Lumabas ang mataas na lalaki kasama niya ang mahiyaing mataba na lalaki. Agad naman siyang tinanong ng paasar ni Kang Jin-no na kung mas lumakas ba ng kunting-kunti si Sungho. Tinanong naman siya ni Sungho na kung bakit pa ba niya yun ginawa para lang makagawa ng gulo. Nagmamaang-maangan pa ang lalaki at sinabi niya na naglalakad lang sila ng kanyang kasama at kinakausap ang magandang babaeng estudyante. Kaya naman direts ang sinabi ni Sungho sa kanya na sila ay parte ng 978. Nagtaka naman si Jin-no at napabilib siya at tinanong niya si Sungho kung paano niya nalaman. Pinaliwanag naman ni Sungho sa kanila na kaya niya nalaman unang-una sa babaeng second year na nagsusuot ng kanilang school uniform subalit tinawag siya ng babae na Sergeant An Sungho. Nagtaka naman na tinanong ni Jin-no si Sungho na kung anong meron sa sergeant, at dahil isa namang siyang sergeant. Tugon naman ni Sungho sa kanya na hindi naman katagalan nagkaroon ng military system ang kanilang eskwelahan. Ang mga estudyante sa kanila ay hindi pa alam ang tawag sa mga military ranks katulad ng sergeant, lalong-lalo na ang mga second year dahil ang kanilang karaniwang tawag sa mga third year ay senior. At naisip ni Sungho na sa ganoon na sitwasyon ng babae ay kung ano ang kanilang nakasanayan ay yun ang lalabas sa kanilang bibig. Sinabi naman ng lalaki na walang kwenta ang pag-acting ng babae kaya nalaman ni Sungho. At inasar pa niya si Sungho. Sinabi naman ni Sungho sa kanya na siya rin dahil tinawag niyang comrade ang kanyang kasama imbis na kaibigan. Ang ibig sabihin lang nito ay nasanay sila sa military expressions. Tinanong naman siya ni Jin-no kung nagkamali ba siya. Dagdag pa niya na dahil nasanay na siya sa ganoong pagtawag. Tugon naman ni Sungho sa kanya na narinig niyang merong gaganapin na event sa pagitan ng Heian High at 978. Dagdag pa ni Sungho na kung meron mang estudyante sa paligid na nagsasalita ng pang-military ay wala nang iba kundi ang mga miyembro na ng 978. Inasar naman siya ni Jin-no at sinabi niya na kahit na isang stepping stone lang si Sungho ay magaling siya pagdating sa panghuhula. Dagdag pa niya na matalas ang paningin niya para sa isang bastardong gumagapang noong middle school sila. Nagpakita naman ng aura si Jin-no at tinanong niya si An Sungho na dahil iniinis siya ay gusto ba ni Sungho durugin siya ulit kagaya nung nasa middle school pa lamang siya. Bigla namang nagsalita ang mataba na lalaki at tinanong niya si Jin-no kung siya ba si An Sungho. Nairita naman si Jin-no sa kanya at tinanong niya ang mataba kung hindi ba niya nakikita. Nagpakilala naman si An Sungho sa kanila at tinanong niya ang matabang lalaki kung sino siya. Napahanga naman ang matabang lalaki at nauutal-utal pa magsalita. Magpapakilala na siya sana kaso bigla siyang sinabihan ng masakit na salita ni Jin-no. Kaya naman sinabi ng mataba na masakit magsalita si Jin-no sa kanya. At agad naman siyang nagpakilala na siya si Yuk Donggo. At ikinagagalak niyang makilala si An Sungho. Tinanong naman siya ni Sungho kung anong meron. Tugon naman ni Yuk Donggo sa kanya na wala naman masyado. Dagdag pa niya na gusto niyang makalaban si An Sungho. Bigla namang nagsalita si Jin-no na hindi naman kailangan siya ang dumurog kay An Sungho. At sinabihan niya si Yuk Donggo na siya na ang bahala sa kanya. Sinang-ayunan naman ni Donggo ang sinabi ni Jin-no sa kanya at sinabi niya na kahit kailan ay hindi siya matatalo ni Sungho.
Kumunat naman ang noo ni Sangho dahil sa sinabi ng mataba na si Donggo at sinabi niya na minamaliit nila siya. Bigla namang nagsalita si Jinno na hindi niya kayang talunin ang bastardo na mataba na ito at tinawag niyang stepping stone si An Sangho. Tumawa naman ang bastardong mataba at sinabi niya na hindi lang siya ang nag-iisang nakakakuha ng timbang. Agad namang naghanda si Sangho ng kanyang ideya na I'll make sure to catch you. At habang naghahanda si Sangho ay kita naman sa itsura ang takot ng matabang si Donggo. At nang inactivate na ni Sangho ang kanyang ideya ay bigla niyang hinawakan sa leeg si Donggo kahit na wala naman siyang leeg at ihahagis na siya ni Sangho. Habang bumebuelo si Sangho para ihagis si Donggo ay agad naman tumawa si Donggo at namamangha siya sa taglay na lakas ni Sangho at sinabi niya na gaya nga ng kanyang sinabi kanina na hindi lang siya ang nakakakuha ng timbang. Natigilan naman si Sangho sa kanyang narinig. Kinaumagahan ay pumasok na ang mga estudyante sa kani-kanilang silid-aralan. Pagkapasok ni Jin Sung sa room nila ay naramdaman niyang may kakaiba. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss.